Start na tayo. Wow. Good morning po, sir. Kamusta po ang isang counselor, Lenya? Counselor Lenyaga. So, kasi ever since ang father ko naging siya. So, nagsimula tayo sa pagkakaliwan sa Budigero dito. At ever since kasi nasa baba na ako. Mas sanay ako na nasa labas. Tulong kasi dating chief of staff ako. So, simula sa politika ng father ko is nakita ko yung unang-una sa mga depressed. Nakita ko yung way of life nila. Naka-adapt ako sa way of life nila. At ngayon, sa priority natin yung mahihirap. At ako kung susumahin sa pag-uugali, napaka down to earth, normal na tao. Ako nag-iiba lang ang pagkatao pagdating sa session. After nun, balik ako sa totoong Lenyaga. Kung ano yung makita ko sa akin, hindi ako nang arte, wala akong luho. Basta puro pagtulong dahil nakamiss lang ako. Paano po kayo nakapag-progress from a simple bodyguard through counselor? Kasi ang nangyari before is chief of staff. So ako ang researcher ng father ko sa konseho. And then, pumasok na ako sa munisipyo, pinasok ako ng father ko, pero bilang isang bodyguard. So hindi ako nagsimula dahil anak ka ng konsyal, kunin mo yung mataas na pwesto. Dahil sabi nga ng tatay ko, napakapangit na halimbawa may mataas na pwesto, kukunin mo, marami nag-a-aspire dyan na taon nang nagtatrabaho sa munisipyo. So kung from bodyguero, ma-promote ka sa sarili mong kakayahan, hindi dahil palakasan. So naging, ang division namin sa departamento may 4 na section. Lahat yun naging hepe ko, paisa-isa. Pinag-aralan ko lahat ng ginagawa ng kada section. Tapos noon, naging assistant division chief na ako. Pagkatapos noon, naging division chief ako. Tapos namatay ang father ko bilang isang konsyal, naka-out ng konsyal. Ako ang na-appoint, kapalit niya. At tapos nung nakaraan, noong 2010, siguro dahil sa pakikisama sa naitanim ng father ko, servisyo, na-elect tayo. Ano po yung mga projects na nagawa niyo na po sa mga ongoing projects? Marami akong feeding program. Meron nakapag-medical mission. May linis barangay. Yun, tsaka karamihan meron tayong naipasok. Isa tayo sa pinakamaraming naipasok na resolution at ordinance. Kasi ako rin ang appropriation. Sa akin dumadaan ng budget ng barangay. Sa akin dumadaan ng budget ng city. At ako rin ang chairman ng education. So, member ako ng Board of Regents sa CMU. Member ako ng board sa CMTI. At ako rin ang chairman ng Boy Scout of the Philippines, Malabon na Botas. Kung ba pala rin po kayo manalo, ano po yung mga projects na gusto niyo po pong gawin? Projects. Kasi, ang dapat yung diretso sa mahirap. Kung pwede sana, yung mailapit natin sa mayor, kasi tayo, legislation, more on paggawa ng batas. So ngayon, yung paglapit sa ating mayor upang magkaroon ng pabahay, pagkain, trabaho. So ngayon, concentration namin, sana ipinopromote namin Malabon at hindi kami titigil dyan. Isa ako sa advocacy ko yan, yung dumami ang negosyo dahil pag marami negosyo, marami trabaho. So, paano po nakakatulong yung media sa ano bilang isang politiko? Malaki kasi libreng promotion. So, sila yung nagpaparating sa mga tao kung ano yung nagagawa ng isang sosyal. Kasi minsan hindi nalalaman ng tao. Unless mapunta sila sa munisipyo, makikita nila kung nagpe-perform ng isang konsehal, yung kanilang inelect. Kaya natutuwa ako dahil
Wala naman tayong negative issues, siguro positive. So, isa sa malaking tulong dahil na ipapahatid nila yung mga nagagawa ko o yung naitutulong sa tao. So, palagay ko ba mas malaki yung tulong ng media ngayong election? Napakalaki. Dahil awareness eh. Sino ba yung dapat iboto? Sino ba yung hindi dapat iboto? So ngayon, kung natutulungan kami ng media para ma-promote yung mga nagawa namin, malaking karagdagan. At para kami ay mapilit muli maiboto ng tao. Sir, meron po akong mga topics. Okay lang po ba na magbigay po kayo ng konting opinion? Yes. Tungkol po dun sa anti-littering act sa Malabon. Napakaganda. Bagaman hindi ako kasama sa nagpasa niyan, 2007 pa ata yan. Dahil naupo lang ako 2010. Pero nung pin-promote namin yan, para iparating sa tao, kasama kami sa naglakad sa kalye. Kasama namin ang ating mayor, ang ating congressman, ang ating vice mayor, at ang lahat ng konseho, konsyal. Bumaba kami sa barangay para iparating ang anti-littering. Unang-una, ang sabi ko nga, sa maliit na plastic, sa kakarampot pagka naipon sa kanal, nagkokos ng baha. At pagka may baha o hindi dumadalo yung tubig sa kanal, nagkokos ng sakit. Dahil dyan na nag-accumulate yung mga viruses. So kung malinis, walang bara, nagdidirect yung tubig, hindi magkikreate ng dumi, baha, ang lahat makikinabang. Yun naman po dun sa anti-littering. Anti-epal bill, hindi, depende. Kasi, tingin ko, dapat malaman ng tao kung sino yung nagtatrabaho. So, okay, funded ng barangay o ng government ang lahat ng paggalaw. At least malaman ng tao sino nagtatrabaho ba to. Ito bang mga pagawain na to, sino nagpagawa. Ako, hindi ako pabor sa anti-epal. Gusto ko mas ma-inform ang tao nagtatrabaho ba yung kanilang inihalal. Kasi sinasabi na bakit mo pa kailangan ipaalam? Magpagawa huwag mo sabihin sa tao ikaw nagpagawa dahil trabaho mo yan. Pero dapat malaman ng tao, nagtatrabaho ba? Ito yung pondo nyo, ito yung taxes nyo, ito ginagawa. Kami po nagpagawa niyan. Ang city, hindi ang national. So kailangan ma-inform, maipaskil. Ang masama is pamumulitika yung nakalagay doon sa mga tarpaulin, sa ads. Hindi, information, dissemination na ito ang taxes nyo, ito po ginagastos natin pagpaganda ng pagtulong sa tao. Kaya ako, hindi ako pabor sa anti-epal bill. Eh naman po sa kasi mag-election na po ngayon, yun sa vote buying po. Vote buying, hindi ako pabor. Kasi ako hindi ako namimili dahil walang pambili. At hindi ako pabor doon. Dahil sinasaklawan mo yung karapatan ng tao. Dahil mahirap, boto mo ko. Parang ginigipit mo yung tao na inaano mo yung karapatan niyang pumili sa gusto niya. Kagaya nun, tuwing simula pa sa tatay ko, tuwing pagkatapos ng eleksyon, naglalabas kami ng tarpaulin. Ang sarap manalo nang hindi namili ng boto. Lagi yun. Pero 2 days lang yun, nawawala na yung tarpaulin. Siguro may tinatamaan. Hanggang ngayon, nananalo tayo dahil siguro sa nagawa namin at sa pakikisama sa tao. Yun naman po sir sa political dynasty. Political dynasty. Alam mo tao, matatalino na ngayon eh. Kahit ba puro ka mag-anak ang tumatakbo kung nakakatulong sa tao, ang taong boboto eh. Kung kagaya ko, nahalala ko, ang tatay ko nakaupo, namatay, na-appoint ako. Kung hindi ako gusto ng tao dahil anak ako ng dating konsyal, hindi ako iboboto. Kasi hindi naman ako namimili ng boto eh. So, ibig sabihin, gusto ako ng tao dahil ang tatay ko nakatulong. At ngayon, kung mananalo ko, ibig sabihin gusto ako ng tao dahil nakakatulong ako. So, political dynasty, hindi ako naniniwala dahil tao pa rin ang may gusto. Kung nakatulong sa'yo yung tao, pati yung anak, pati yung lolo, syempre iboboto mo dahil nakakatulong. Paano mo iboboto yung tao hindi nakakatulong sa'yo? So, it's normal. Hindi ako naniniwala. Sir, bakit, ano po yung nag-udyok sa inyo para tumakbo po ulit ngayong darating na election? To continue to serve
yung makapagserbisyo, kasi isang karangalan para makilala ang aming pamilya, ang aming apelyido, na isa sa tumulong at nagserbisyo sa Malabon. So, isang pride. Minsan, prinsipyo, pride. Yung makatulong ka, yung ginagalang ka ng tao, yung kinakamaya ka ng tao dahil natulungan mo. Masarap na pakiramdam yun. Ang masama, pagka lumalakad ka, pagtalikod mo, minumura ka. Yun, huwag ka na tumakbo. Pero pagka ginagalang ka ng tao, kinikilala ka at mahal ka ng tao, tingin ko magpapatuloy. Itutuloy-tuloy namin hanggat kailangan kami ng tao. Ano po yung ano po yung mensahe niyo sa mga kabataan at mamamayan ng ng Malabon na nagtitiwala po sa inyo? Tuloy lang ang maging vigilant. Hindi lamang sa akin. Kasi kayo yung pag-asa ng bayan. Keep aiming for the stars. Kumbaga, ako hindi ko na-expect na ako'y magiging konsyal. Nagtitinda ako ng barbecue sa kalye. Nag-encoder ako. Lahat pinasok ko. Naging bodegero ko. Pagka nagsipag ka at yung pangarap mo gusto mong makamit, walang imposible. Magtiyaga lang at iwas sa illegal. Lumaban tayo ng parehas. Hindi ko bibiyaan tayo ng Panginoon. Okay?